Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano ang ganap dito for Libra. We have the World Energy, first card ni Libra. So, we have the world. So this is the time of accomplishments and achievements, no? Libra. So meron kayong mga siguro tinatrabaho, ang ginagawa that could be task given to you, sa trabaho, ganyan. And matatapos mo na yon, no? This is a time for accomplishments and achievements. So, job well done, diba? Kasi, kumbaga, ano na to, gagraduate ka na dyan sa ginagawa mo. Tapos na. Kaya po puwede rin na merong ano dito, pupuwede rin na merong, um, premyo 'yan para sa'yo. Maaaring merong ano din 'yan, maaaring merong, ah, maaaring merong reward 'no, financial reward 'yan para sa'yo. Kaya congrats. So, you are also entitled for celebrating that accomplishments and achievements ninyo kasi siyempre pinaghirapan mo 'yan, trinabaho mo, pinagsikapan, ganyan ano. And, yeah, so pupuwedeng ano 'to, pupuwedeng ise-celebrate mo, pupuwedeng tawag dito, pupuwedeng i-celebrate mo 'yan kasi parang congratulate mo din yung sarili mo, 'di ba, for the job well done. So, pupuwede rin ang iba sa inyo dito magta-travel 'no, since this is the world, so this could be, international travel, for whatever reason. Since this is also ending and beginning energy. So, sa pagtatapos mo ng mga ginagawa mo, tinatrabaho mo, meron magsisimulang bago. You are going to face another chapter sa buhay mo. Magsisimula ka ng panibagong trabaho or magkakaroon ka ng panibagong opportunity, 'di ba? Yung ganon. So, we have the King of Earth, Libra. Maaari na ang iba sa inyo rito talagang magiging maswerte ngayon pagdating sa pera. You will be lucky, super lucky pagdating ngayon sa kaperahang aspeto. Kasi um, this could be money, coming from trabaho, 'di ba? O pwedeng dahil sa sipag at tiyaga mo ito kaya mas marami kang perang makukuha. Si King of Earth din kasi very successful na siya sa kanyang money, career, and finances. Puwedeng sobrang nagsipag sa trabaho o puwedeng nagkaroon siya ng investment, malaking ROI, kaya nakapag-ipon, or pupuwede rin 'no, na ang iba sa inyo din 'no, baka kung may business kayo, talagang very successful na sa business, ganyan. Kasi ano si King of Earth, no? Nasa tugatog na siya ng kanyang tagumpay sa kanyang money, career, and finances. Kaya po pwedeng may negosyo siya, po pwedeng marami siyang savings, mataas na posisyon sa trabaho, something like that. So this is someone a very, very successful, no? Very successful, prosperous, pero very generous din. May balance, no? Lagi siyang nakakatanggap ng pera, nakakatanggap ng mga material things, possessions, marami na, pero sinishare din niya yon. So, pwedeng ganun kayo ngayon. You are embodying the energy of King of Earth. No? Na despite na mayaman ka na, despite na marami ka ng ibon, marami ka ng savings, established ka na sa inyong kaperang aspeto, hindi mo lang yan, kumbaga hindi ka nasisilaw, no, sa inyong kayamanan at sinishare mo yan sa iba, nagbibigay ka, tumutulong ka sa iba. So, kaya ka naman mas ibibless pa ng divine ng mas marami pang biyaya, no? Kasi hindi ka madamot, nagshi-share kayo. So, we have the lovers, ayan. So, maganda din si lovers pagdating sa relationships. Pupwede rin na pati relationship, masaya kayo. Pupwede rin na pati relationship, maganda ang inyong samahan ng inyong person, happy, no, and strong ang relationship ninyo.
For those of you who are in a established relationship na, pwede na ang iba sa inyo nandoon na sa point na ano na kayo, nandoon na kayo sa point na um, kumbaga paangat 'no, yung inyong relasyon, yung inyong commitment, pupuwedeng papunta na kayo sa pagiging established 'no, yung inyong relationship. Pupuwedeng magle-level up na din, baka mag-aasawa na, magsasama na, mga ganyan 'no, mai-engage or, kung single ka baka papasok ka pa lang sa isang relationship. Baka kung single ka pa baka papunta ka sa pagkakaroon ng ano, pagkakaroon ng boyfriend or girlfriend 'no. So we have the Ace of Air, so this is a new beginning energy. Tsaka si Ace of Air, magkakaroon ka dito ng clarity, magkakaroon ka dito ng clear direction of where you're heading kasi, you will be guided 'no, by the divine. You will be sent information, inspiration, mga gano'n. Bibigyan ka ng divine, ng gabay, para na magkaroon ka ng linaw, magkaroon ng linaw ang isip mo, magkaroon ka ng clear direction kung saan ka pupunta. In terms of communication din magiging maganda, maayos 'no, yung inyong pakikipag-usap kasi mas malinaw ang isip mo, mas may concentration ka. So, we have the Four of Water, ayan. So, si Four of Water parang may dissatisfaction 'no. Kung nakikita ninyo naka full cups 'yan, yung 3 cups na 'yan, those are full at, tinitignan niya pero parang nakakunot ang noo niya, 'di ba? So, parang hindi siya masyadong natutuwa sa kung ano ang meron siya sa harap niya. Parang may discontentment, may dissatisfaction na nararamdaman, gano'n. Siguro ang iba sa inyo baka baka merong gano'ng ano, sitwasyon na hindi natutuwa sa kung ano ang meron kayo 'no, at this time. So, we have the Nine of Air, ayan. So, maaari ano na ang iba sa inyo dito parang, you're thinking negatively. Baka ang iba sa inyo, there is something that you're worrying about, to the extent na hindi na kayo nakakatulog na maayos, pupuwedeng nagigising kayo in the middle of the night ano, because ginigising kayo ng stress, yung gano'n 'no. So, baka may mga gano'ng ganap ang iba sa inyo dito, Libra. So, if you feel like you need someone to talk to kasi minsan kapag sinasarili mo lang 'di ba, yung problema or kung ano man yung ikinaka-worry ninyo, kapag sinasarili mo lang 'yan, there is a tendency na paulit-ulit, pabalik-balik lang 'yan din sa isip ninyo, 'di ba? At, mas maganda na ma-break kumbaga yung chain of thought ninyo na ganyan, negative, kung meron kayong nakakausap, 'di ba? So, yun, piliin niyo lang 'no kung sa tingin ninyo makakabuti if you're going to talk to someone. Yung bang meron ka lang mapagkuwentuhan, meron ka lang mapag-vent outan, yung bang ma-release lang yung bigat 'no, sa isip or sa dibdib ninyo. Choose someone ano na sa tingin ninyo makakatulong sa inyo. Choose someone na sa tingin ninyo makakapagpagaan 'no, ng inyong loob. Yung mapagkakatiwalaan din ninyo. Kasi if you're going to continue to, yung bang sasarilinin niyo lang kung ano itong pinoproblema ninyo, ano itong nagba-bother sa inyo. So, walang hindi mapuputol yung chain of thought ninyo kasi, ano lang 'yan, 'di ba, sa'yo lang, yung isip mo yun paikot-ikot lang 'yan. So, yun, kaya as much as possible, i-offer mo na lang din yung mga worries mo na 'yan 'no, i-offer mo 'yan sa Panginoon. Offer it to God and, kumbaga sabi nga, "Let go and let God help you, lighten your burden." 'Di ba? Na para makaginhawa yung pakiramdam mo, okay. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.